Alis na tayo guys. Umulan ng bahagya kaya ayun tuloy. Alright. What? Baha? Palabas tayo ng open canal. May mimit tayong isang doon. Isang tropa doon. Then mag-short ride lang kami. Short ride, mga 110 kilometers I think. Paalis na ako ng bahay. Biglang bumuhos yung ulan kaya ganyan nabasa siya. Pero since kahapon di umuulan eh. Okay lang din kasi parang lang naman to eh. Lomi ride, coffee ride. Para lang ma-check yung mga gamit namin. Kasi meron tayong big ride tomorrow. So by the way, it's Friday, holiday. Bukas talaga yung big ride natin. Naisipan or natripan namin mag quick ride ngayon para para mas maging komportable dito sa motor. Kasi ngayon pa lang namin ito gagamitin ng matagal-tagal eh. Kasi kadarating lang ng plaka. Especially sa akin, nakuha ko yung plaka ko nung kailan ba? Nung Monday lang yata. Dito pala tayo sa yung ginagawang SM Gentry. Ang alam ko target opening nito mga mid next year eh. Nasa na siya, nasa finishing touches na siya. Kaya approaching na tayo dito sa Open Canal River Park. May ginagawa ditong subdivision or commercial space. Ang grabe yung development dito sa Open Canal. Akalain mong magiging ganitong kaunlad. Dati mga lang to eh, mga talahib. Talahib, tapos itong napakasikip na Open Canal. Okay, kakaliwa tayo dito. Signal, yung signal niya walang tunog. So dito tayo dadaan kasi sa yung barangay road dito. Yun. Buti lang merong smoke na visor na kasama to. At least pag nakakasilaw, hindi mo na kailangan humugot ng shades. Okay, dito tayo pupunta sa Shell kasi dito natin imimit yung kasabay natin. Wala pa. Anyway, antayin natin dito. Sa pa kasi siya manggagaling? Molino. Pakita ko sa inyo yung forma ng motor natin. Yan siya. So ADB 160 na matte black. So hindi to yung road sync ABS lang siya. Then nilagyan na rin natin ng top box. Tara! Right, roll na kami ni Alex. Tinatry namin i-connect yung intercom namin. Kaya lang, hindi namin kabisado pa. Merong namin itatry kasi medyo late na. 7 o'clock na. Okay, dito kami dadaan sa kalye na to. Hindi ko alam kung tawag sa street na to eh. Pero parang ito yung dadaanan ng Calax. Ayun may flyover, may bridge. So ang gagawin natin pagre-record, utay-utay lang kasi ang memory natin ay 128 lang. So hindi tayo makapag-record ng dire-diretso. Pag minsan pagka-traffic dun sa diretso ng Open Canal, dito kami dumadaan. Ang kagandahan dito, hindi masyadong traffic eh. Although, yun nga lang, maraming mga tricycle dun dumadaan. Hindi pa natin maiarangkada ng matulin. Kanina parang top speed ko nasa 60 lang eh. Ito naka-ADB rin nasa harapan. Matte black din yung kanya. Yan, so may mga commercial area naman pala dito. So yun si Alex sa likod kita nyo ba? White yung kanya. Hindi ko pala na-videohan kanina nung dumating siya at na-videohan natin. Pupunta tayo ngayon sa Habalera. Gentry pa rin yun. Meron tayong imimit naman doon, no? So I think ilan ba kami ngayon? Baka mga 5 kami ngayon eh. May bypass road doon So dito, ang lusot pala nito ay dun na sa Vista Mall. So ito yung advantage ng ADV pagka ganyang may mga lubak, babaliwalain mo lang yan, mani-mani lang kasi yung tire nito pang all-rounder pwedeng pang off-road. So yung shock niya, pinapakaramdaman ko rin yung shock niya kung okay ba. Ang napansin ko dito nung tinatry ko doon sa village, pag na-hump siya, parang matigas yung yung bagsak. Ganda sana kung medyo parang umaalon lang para kang pinag-ehele. Pinauna natin si Alex para makuha na natin siya ng video. Alright. Boy. So yung tumbok nito, yung sabi nga yung Vista Mall, sarap mag-ride para kang nakalaya, birit ka lang ng birit. Medyo matipid pa to sa gasolina. Meron pala tayong Insta360. Kalimutan kong tanggalin yung cover. Pansin ko yung signal light nito, yung turn light, hindi siya tumutunog. Wala siyang toot 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 toot. Okay, yan. Dito na tayo malapit sa Banay-Banay. Ang sabi ni sabi ni Justin, nandito na daw siya malapit sa Banay-Banay. Let's see. Grabe tumidilim. Kanina umulan pa bago tayo umalis ng bahay Ngayon nagdidilim na naman. Alright, Banay-Banay na tayo. Let's see, hindi natin alam kung saan nag-aantay si Master Justin Saan kaya siya nag-aantay dito? Justin na ba yun? Ay pala. Tara na.
Hanap kita eh. Punta muna tayo sa ano, doon sa kamay. Yung sa Tagaytay yung kamay. Sa ano, yung praying hands. Right, let's go. Extend nga natin konti. Hihi! Vlogger. Kaya lang baka makasundot eh, no? In-extend natin yung Insta360 natin. Alright, itong intersection na to actually, pansin nyo may guhit, no? Pang ano yun eh, decoy. Decoy para hindi ka dumiretso kasi sa lugar na to actually ang dalas ng aksidente. Yan, so yung iba kasi hindi nila napansin na intersection pala to, kaya dire-diretso sila. Yung kabilang side, yung east-west road, dire-diretso rin yung sasakyan. Ayun, so banggaan, madalas talaga may banggaan. Alright, nandito na tayo sa Amadeo. Dito actually yung palengke, kaya madalas pag weekend maraming sasakyan dito. Ayan yung pakaliwa na to, ayan yung papuntang palengke. And then dito na tayo sa bridge kung saan makikita natin yung signage na Coffee Capital of the Philippines. Let's go. Ito mo, Coffee Capital of the Philippines. Tapos dito may mga murals, may mga paintings. Yun o, ganda. Kailangan natin overtake ang itong truck na to. Yun nga, pag nagbabike tayo, ito yung usual na ruta natin, pakit ng Tagaytay. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, alam nyo yun. Approaching tayo dito sa Belardo, Cafe Belardo. May mga bikers na ba? Wala pa. Kasi ano pa lang, 8 o'clock pa lang. Ba't pala natin na trip ang bumili ng motor? Actually, matagal ko ng pangarap to magkaroon ng motor. Kasi gusto mong ma-experience naman yung kakaibang adventure. Yung tipong mararating mo yung gusto mong puntahan nang hindi ka napapagod. And also, gusto rin nating may iba pang marating na medyo malayo nang hindi tayo pagod, like Mare Baguio, Sagada. So in the future, siguro pupuntahan natin yan. Pero for this weekend, meron tayong i-ride na, well, considered for us nung nagbabay kami, considered na big ride yun kasi inaabot din kami ng gabi pagka nira-ride namin yun. Mag-moto camping kami, no? Pero magra-ride muna kami ng more or less mga 100 kilometers and then moto camping, and then the next day ride ulit, pauwi, ganun lang. So by the way, dito medyo lumalamig na, pero sana huwag munang bumagsak yung ulan. Mas gusto ko yung position ng legs ko dito, mas relax, hindi siya nangangali. Ewan ko kung paano pagka nagtagal. Then sa braso okay lang din, pero tingin ko may improve pa kasi parang gigil pa akong pumiga. 80. So gumilid tayo dito kasi baka mamaya may dumating. Alright, nakalampas na tayo dun sa intersection ba? Lakas ni ate oh, tumatakbo pababa. Right, sa part na to guys, ang lamig na ng hangin. Sarap po. Sarap na feeling nagmumotor eh. Yung tipong nasasalo mo yung hangin, nalalanghap mo. Ito yung sinasabi ko na parang yung feeling ng parang malaya, parang nakawala, ganun. Ay, ang hirap explain eh. Kung tayo nagsasabi, risky, di ba? Siyempre, prone to accident tayo kasi unang-una, expose yung katawan natin eh. Pag may nangyari aksidente, sumayan pa lang, banggain ka, talagang ano, hindi malala mangyayari. Pero kung ganun lagi iniisip natin yung tipong negativity, mga aksidente, well, paano mong matatry yung mga bagay na mas adventurous, di ba? Get out of your comfort zone basically. Parang ganun lang naman yun. Don't be afraid to try new things. Doon ka mag-grow eh. Naks, mag-grow. Yung pagbabike, hindi naman natin aalisin yun. Gaya nga ng mga pinagsasabi ko dun sa previous video. Babike pa rin tayo. Pero gusto lang natin makaranas ng ibang adventure. Imagine nakarating ka ng Tagaytay ng walang kahirap-hirap. So by the way, 1 bar na yun nabawas. Which is expected naman kasi ang 1 bar nito dapat ay around 45 kilometers. So ito pala ay 8 liters. So 8 bars siya. So kaya niya mag-travel ng 360 kilometers nang hindi ka naggagas. Ganun kalayo yung range niya. Okay, approaching na tayo dito sa Tagaytay. Okay, diretso tayo. Okay, diretso tayo.
And then, okay, nandito na tayo sa Tagaytay na oval, no? Ayan, no? Tapos meron pang velodrome dito. So meron silang Tagaytay Combat Sports Center. Oh, dito, rotonda to, boy. Oops. Oh, di ba may mga tao dito sa velodrome. Lead Dance One Asia. Ayan, oh. Tapos na yung velodrome. Mukhang may event. So dito muna tayo sa praying hands para makapag-selfie muna tayo. Pag nagbabike itong part na to, hirap na hirap kami. Alright, let's go. So maganda dito. Dito tayo mag-picture sa kaliwa. Oo, ha? Telera natin yung motor dito, then take picture. Ha! Nakakangalay. Ayun, ganda ng mga motor nila, oh. Guys, kaway kayo sa video. Kaway. Yun, oh. Pinractice na namin, eh. Pero hindi mo ba lalagyan ng top box yan? Yun ang minus ko, so pag-asakay siya kasi tumatawa. Ayo. Haba masyado, babaan ko ang konti. Right, nandito na tayo sa favorite nating ruta pagka nagbibisikleta tayo, yung Sampaloc line. Approximately 12 kilometers to. Bali meron tong pababa na I think 2 kilometers yata yung pababa, and then aahon siguro ng mga 1K, then puro pababa na yun. Yan ang isang maganda rito sa ruta na to. Masya-challenge ka sa twisties. Pero syempre, hindi naman tayo babangking ng sagad-sagad dito. Syempre gusto natin safe. Yan, so may mga nakatira pa dito. Try natin videohan yung buong pababa. Kasi wala naman tayong ginagawa, eh. Alright, so yan, ito yung unang kurbada natin. Yan. Oo, diba? Ingat lang to. Careful. Oh, nilagyan na lang ng rock yung gilid. Siguro nagla-landslide dito. O, di ba? Tis. Medyo kahit pa paano, may konting excitement. Kasi ang aga pa, di ba? Kung uuwi tayo agad, then nandun na tayo sa Tagaytay. Kaya we decided to go here. O, di ba? Basic na basic lang yung twisties dito. Siyempre, huwag tayong overconfident. Kasi sharp niya. So, ang technique na ginagawa ko dyan, bago lumiko, nagbe-brake na tayo. Ayan, tulad nito, may kurbada dito, eh. Ayan. So, bago lumiko, ibe-brake muna. Ibe-brake muna siya, and then tsaka kaliliko. Ganun ginagawa natin. Especially pag ganyan, may mga dahon, madulas yan, eh. So, iba yung pag-iingat. Diba? Sarap diba? Sarap magmotor. Grabe, ba't ba ngayon ko lang naisipan to? Sa totoo lang, na-realize ko, eh. Ba't ba ngayon ko lang naisipan? Wala kasi sa priority natin to, eh. Ang priority lang talaga natin magbahay, trabaho, ganun. Gaano, okay, bakit ngayon lang natin naisipang gawin to, eh. Ito yatang part na to, may mga konting pababa na dito. Aba, nilagyan nila ng harang to, ah. Ganda ng view, guys, oh. Kita nyo ba? So dito may mga dahon-dahon, oh. Parang naging single lane tuloy. Mga tropa nating bikers. So doon sa mga bago sa channel natin, actually cycling channel to, actually, sa totoo. Originally this is a cycling channel, pero cycling channel pa rin naman siya. Dagdag lang tayo ng additional na content.
para mas malawak yung ating makover no audience, no? Kasi marami nagmumotor actually. Baka yung iba dyan interested sa mga ganung klase ng content. Ano to? Delikado yan eh. Although makapit naman yung goma nito. Yun nga lang, nasa braking period pa kasi yung goma nito. Baka hindi pa siya ganun kakapit. Kita nyo? Kaway-kaway, di ba? Advantage dito pagka nagbike kayo guys, sobrang lilim. Although dun sa start ng ahon sa baba, actually medyo mainit kasi dun. Pero ano lang yun, first 1K yata o first 4K mainit. Pero the rest, oh, kita nyo naman, naing puno. Yeah. Yan, so madalas dito sa part na to nagpipicture kami ng mga kasama ko nagbabike, no? Yan, nakatayo kami kasi ang ganda ng background dyan. Ang tawag namin dito Sampaloc Amphitheater. Para ka nasa amphitheater. So yan, may mga pintura, may pintura yung gitna. Delikado yun actually. Pwede kang mag-slide dyan. Kaya importante, huwag mong i-brake sa part na yun. Sa mga nagbabike actually, ang sarap nito pababa, ang tuulin. Imagine 12 kilometers. Kung 40 takbo mo, saglit na saglit lang sa ito, di ba? Pero yung ahon, dun yan babawi actually. Pagpaahon na. O di ba, rainforest. Very nice. Ganyan lang. Pagkurbada, bagalan. Hindi naman tayo nagmamadali. So dun sa mga nakaraang araw or linggo, madalas yung pag-ulan, no, non-stop talaga. Maghapon, pati magdamag. Kaya may mga part talaga dito na malupa. Pero kung papasin nyo, relatively mukhang okay naman. Wala kang makikitang landslide. Pero dati kasi nung mga panahon ng bagyo, grabe landslide dito eh. May mga time na sinasara actually to, yung kalye na to. Kasi may mga part na gumuho yung lupa. Pero since mapuno naman dito, pansin nyo na ano, diyan dahil puno, hindi siya masyadong nila-landslide. O diba? Kurbadang, sarap po. Siguro gumuho yung lupa dyan, pero may mga naglinis na siguro. Ayun, no, kagandahan dito yung mga gilid ng itong bundok. May ano siya, may mga halaman. At least yung lupa, hindi siya basta-basta guguho. Kasi may nakakapit eh. So ito may barrier, oh. Kasi bumagsak yung lupa dyan, oh. Grabe, katakot yun, ah. Ito na yata yung isa sa pinaka-straight na kalye dito. Then after nito, balik twisties. So dito, sharp curve ulit. Importante yung mag-minor tayo. So ganun lang technique nun, bago ka lumiko, magpreno ka na para makuha mo na yung speed na hindi ka mag-overshoot, diba? Yung makaka-turn ka sa kurbada ng hindi sobrang bilis. Kurbada ulit, brake tayo, and then liko. So as much as possible, huwag kang lalagpas dun sa linya pag liko kasi you will never know eh, kasi baka mamaya may kasalubong pala tayo. Ayun, diba? Mukhang may mga nag-lomi ride din. Pagod na si kuya, oh. Napahinto na siya. Ito, blind spot. So, minor muna. Okay, tsaka tayong overtake. Yun, oh, may tubig. Ito, delikado. Nasa kurbada ka, tapos may tubig. Pag gano, huwag mo na i-banking. Iliko mo na lang ng mabagal na speed. Tapos dito naman, dahil buhangin. So, sa ganito, importante dyan, huwag kang bibigla ng brake. Ay, ang galing. Yun, ang ganda ng forma ng ano nun, ah. Since na-stop tayo sa pagbabike, why not i-try naman natin itong pagmumotor? Na, kumbaga, makaka-travel pa rin tayo ng malayo. Mapupuntahan pa rin natin yung mga destinations natin pag nagbabike. So, yun, ang gamit nga lang natin itong motor. Mental alertness na exercise to. At least, pantanggal lang ng pang detox lang. Pantanggal ng stress ba? Medyo nabuburaot ka na sa buhay. Twisties. Okay. So far, nasa likod naman sila. Hindi ko alam kung lahat sila nakadaan na dito eh.
Pero actually ano lang naman, kung mabagal lang naman yung takbo mo, hindi ka naman maaksidente dito. Talagang ingat lang, mental alertness. So yun pa pala, na-amaze ako dun sa mga nagmumotor na imagine nakakapunta sila ng Sagada. May isa akong nakita, parang Giorno lang yata yung dala niya, pero tas may back ride, may top box, pero nakakarating sila ng Sagada. Isa rin siguro yun sa parang trigger point ko na wow, sarap magmotor ah. Nakakarating ka dun sa lugar na malayo na hindi ka pagod. Kasi may back ride din siya, kasama niya yung wife niya or girlfriend ng motor lang, di ba? Ibang experience, di ba? Tsaka iba yung pakiramdam guys eh. So iba yung pakiramdam na nasalo mo yung hangin. Yung sayaw yo. Kaya ito medyo kabisado ko na actually yung mga bankingan dito. Naks. Pero syempre first time natin magmotor dito, medyo ginagamay pa natin ng konti. Pero madali lang naman siya. Ganyan lang. Tapos preno, bago lumiko. Hindi ko. Ganun lang, basic. Saan ba sila? Simula na ng mga sharp curve. O, diba? Ang talim oh. Ang talim. Ang saya. May gumagapang sa ano natin ah. Gagamba ba yun? Yun, alright. Okay, nandito na tayo sa I think yung Arco. Hindi ko alam kung nalampasan na natin. Yung Arco dito papunta ng Talisay. So hindi tayo makabirit masyado ng matuling kasi puro kurbada to. O diba? Tapos may harang dito, DPWH. Pag may nakikita akong signage ng DPWH, hindi ko alam kung ano nararamdaman ko, para ako naiinis eh. Kayo ba guys, pag may nakikita kayong mga markings ng DPWH sa gilid ng kalye, ano unan yung nafe-feel? Flood control, di ba? Ay, ano unan yung naiisip? Flood control yung unang pumapasok sa isip ko eh, tsaka corruption. Yan yung unang sumasagi. Grabe yung ginawa nilang kalokohan eh, no? I mean, sumabog yan nung si Vico Soto eh. Nag-post siya about dun sa kila Diskaya. Parang dun nagsimula lahat eh. You know, sharp curve. Let's go. O diba? Saya. Alright. So, another sharp curve to. Actually, malapit na tayo sa baba. Baka mga ano na lang to eh, 2K siguro. Two kilometers. So ito yung pababa. Since pababa siya tsaka kurbada, medyo nakaalalay ako sa brake eh. Mas maganda kung dalawang brake yung alalay mo. Another sharp curve. So kinukuha natin yung pinakadulo nung nung kurbada. Pinakadulo ba tawag doon? Yung halos gitna ng kurbada, para malaki-laki yung bawi natin sa kanan pag lumiko. O dito naman, so normally pag liliko tayo, kinukuha ko muna yung pinaka kanan, then tsaka kaliliko. Yan, ganyan. Para o diba, ang laki ng mo, space mo. Ngayon, nahanap tayo ng kakainan dito sa baba.
Marami namang kainan dyan. Pero meron ditong ano eh, mga lutong bahay. Ano sila? Another curve. Ngayon, hanap tayo ng kakainan. Ayun na sila. Saan nga ba ako kumakain dito? May kinakainan akong lutong bahay dito eh. Hindi ko sure kung nasan siya. Pero banda rito pa yata yun. Eto, problema, parkingan ng motor. Baka pwede dito. Mas makipark kami ha. Yun. Let's go. Ayun oh. May mga isda. Guys, dito tayo. Gano'n ba ka-zoom kaya nito? Yung pare, zoom na zoom oh. Ano yun? Speedboat? Karayera oh. Kasi dyan, ganyan mo na kung nakakalaban sa China. Hindi, naghahanap to ng mga sabongero. Missing sabongero. Natabunan na yung issue na yun oh. Okay, obviously nandito tayo sa Taal Lake. Yeah boy. Mga bangka. Okay, ride na kami ulit. Ang laki mo tingnan. Ang laki mo tingnan. Right. So, napagdesisyonan ng tropa na didiretso kami ng buso-buso. Tapos na kaming kumain, solved. Sarap talaga ng sisig dun. Guys, kung bababa kayo dito ng Talisay, mare-recommend ko yun yung kinainan namin. Then, pwede kayong kumain dun sa likod. Nandun yung view ng Taal Lake. Di ba? First time ko naalaman na pwede pala dun eh. Kasi nakailang kain na rin ako dun pagka nagsa-solo ride ako. Solo ride na bisikleta wa. Hindi ko alam na pwede palang pumuesto dun sa likod. Madadaanan din pala natin yung nililikuan papuntang Sungay, yung matarik na kalye. O diba? Banking. Yeah boy. So pag ganito, bawiin mo muna sa kaliwa. Then tsaka mo i-banking. O diba? Pero mabagal. Yung nakikita nyo dun sa lake no, yung mga kahoy-kahoy dun tsaka net. Yun yung panghuli nila ng isda, ang alam ko ah. Hindi ko alam, baka may tilapia rin dyan tsaka ibang isda, bangus ganyan. Pero dyan nila hinuhuli yung mga tawilis. Ang dami kasing way kung paano kang aahon ng Tagaytay mula dito sa Talisay. So pwede dun sa Fantasy World. Then meron tayong tinatawag na Black Wall. Yun nga yung kailangan rumesbak pa tayo dun no? Black Wall, and then yung Sampaloc Climb, and then yung Sungay. Yan yung mga sikat na ahunan dito sa Talisay or Laurel, Batangas. Grabe no, dati sumabog tong Taal. Hindi ko ma-imagine kung anong senaryo dito that time. Tsaka kung ano yung takot, di ba? And for sure, kita naman natin sa mga news before, punong-puno ng ashfall yung area na to. So meron kasing part dito na maghihiwalay yung karsada. Merong pakanan and then pakaliwa. I think pag nakita natin yun ay kakaliwa tayo. Actually hindi ko pa nakikita kung saan ba yung papuntang Sungay. Alright, dito na tayo sa Alpha Mart 7-Eleven. Dito yung sinasabi ko na papuntang Black Wall. Yan. Yan. Diretso dun. Black Wall yan. Then dito sa area na to, may maghihiwalay na daan dito. Eto. Yan. Ang alam ko dyan yun. May paakyat din dyan ng papuntang Fantasy World. Sobrang tarik dyan. Nice. So may ginagawang bridge dito. DPWH na naman oh. Oh guys, ano na feel nyo pag nakikita nyo yung DPWH logo?
O di ba? Ang gandang magmotor sa mga probinsya. Walang masyadong sasakyan. Picture lang and then balik na tayo. Ganun lang kabilis. Uy, basa. Right. Actually, 88 kilometers so 2K to go, guys. 2K. Lapit-lapit na tayo. May pinsan ako dito, sila Mandy. First cousin. O, diba? Probinsya, guys. Ang saya. Hello! Pala okay din eh. Kasi since nagmumotor ka na rin, why not mag-setup ka na ng camera? Then, i-capture mo lang yung mga nadadaanan mo. Diba? Then, magbigay ka ng mga short stories. Total, nagra-ride ka na rin lang, di ba? Sulitin mo na. So, ang kasama pala natin sa ride today, si Justin, si Russell, Jovan, and then si Alex. Lima kami. Pero bukas, may makakasama pa tayong dalawa bukas. Yun! Eto na nga. Ang buso-buso. Let's go! Siguro hilera namin yung motor dito din para makapag-picture. Yes! Buso-buso. Okay, nasa buso-buso na kami. Ha? Dapat ka ganun. Let's go. Ay, yung ano mo, bakla. Ay, bakla. Yung bakla ba mo? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Malayo pa pala mula doon sa kanto. Akala ko malapit na kaya lumigo ako. Sabi ko nga, gumana short pa. Quick na picture. Oh, nice.
Alright, nandito na kami sa Lemery. Look at this. Ay, Lemery. Fantasy World. Okay, diretso uwi na kami. Sold na rin naman. So, tara. At least, haba-haba na yung ride namin. Tara. Nice weather. Amazing. So, bukas, mixed terrain kasi tayo bukas. So may mga long na flat roads bandang Laguna. Then may ahon din doon. Then of course kung may ahon, may lusong. And then meron din tayong off-road. Yun na yung papunta sa campsite. Off-road, no? So matetesting talaga ng gusto yung ating goma. Matetesting din ng gusto yung makina natin, no? Pero confident naman tayo dito sa motor na to. Kayang-kaya niyan. Bali wala. Speaking of crosswind, maganda palang puntahan next time yun. Punta tayo ng Lausanne. Lausanne ba tawag doon? Doon yun sa crosswind, no? Actually, ang ganda ng weather doon, malamig. Next time, puntahan natin yun. So, nandito na tayo sa boundary ng Nasugbu and Tagaytay. Kakanan tayo dito. Dito yung tindahan ng mga mga karne. Mga pambulalo. Kung gusto niyo bumili ng pambulalo, ay ano, nandito yung mga karne guys, mga bagong katayan. Sana walang masyadong traffic. Ay, tindahan ng mga prutas, oh. Actually, magandang ride next time to, yung hanggang Twin Lakes lang. Then, magkakape lang tayo dyan. Starbucks. Tama ba? May Starbucks nga ba dito? Then, after magkape, uwi na. Lupit ng ride natin, oh. Maabot din tayo ng alas 12. Yan guys, Twin Lakes. Alam niyo ba apelido niyan ng Mary Grace? Piatos. Nakakuha natin ng video itong mga to. Yun, oh. Si Justin naka Honda Click. Si Russell naka Honda Click din yan. Then naka ADV si Alex. Pinauna natin kasi puro unahan yung kuha natin ng video eh. May konti akong problema dito sa side mirror sa kanan kasi hindi siya sakto sa, hindi maganda yung angulo. So mukhang mag-a-adjust tayo dun. Good weather. Sana ganito rin yung weather tomorrow when we, kapag nag-ride tayo kasi malayo-layo yung ride to eh. Yung bukas eh. O diba, yung formation natin parang Voltes 5. Max clearance 3.5 meters. So meaning hindi pwede ang truck. Mga close bands pwede. Tama lang naman, huwag na siyang padaanan sa truck kasi baka mamaya magka-problema pa eh. Diba? So ito pala yung sikat sa sa mga news before. Bakit daw may mga ganun, may mga ganung shape, hindi pantay-pantay, no? Ayan, no? Kasi ito pang emergency bay to eh. So kunwari may nasiraan, syempre ang hirap naman, di ba, kung wala kang magiliran. So kaya ginawa yung portion na yan para pwede kang gumilid for emergency purposes lang, di ba? Hindi pwede dyan yung hihinto ka dahil gusto mo lang ng view. Not allowed yun, guys. Okay, pababa na tayo ng Amadeo, guys. Yung ride namin bukas more or less ay 300k yun eh. So meaning by Sunday pala 400 kilometers na yung tatakbo natin. Matatapos natin agad yung break-in period niya. Ang break-in kasi niya ay 500 kilometers, no, or 3 months. Then papa-change oil na natin to. May mga dumaang mga parang tingin ko Giorno yun eh, mga maliliit. Pero ang hihingi ng tambucho modified. Bale, next time, ayun, tamo, Giorno nga, naka-modify, nire-paint. Then maano yung tunog, maingay yung tunog niya. Ang kulit. Actually, isa yan sa medyo trip ko rin ng moto eh. Next time pag nakaluwag-luwag. Ayun, Chikox favorite. So itong Uno gas station, madalas dyan ako nagpapagas kasi mas mura dyan eh. Tulad ngayon, parang 69 pesos lang. Siguro hinto muna tayo dito sa gateway, sa gate, para mag-ano lang tayo kila Justin, kay Russell. By the way, magsha-shoutout muna tayo kay Tito Mario kasi
nagprint siya ng t-shirt para sa amin, para sa ride bukas, no? Hinto muna nga tayo dito. Hindi ko alam kung dito dapat tuminto. Ano? Dito na kayo? Oo, boss. Ah, sige. Oo, boss. Ay, ingat. Bukas na lang. Okay, bukas. Ingat. Okay, pakasipag kayo. Trabaho kayo, matutulog muna kami. Tara. Tara, sige. Ingat. Okay ngayon na, hindi na di-disconnect ngayon. Kanina, dalas ma-disconnect eh. Kami na lang ni Alex Bala yung nandito. Pauwi. Okay, malapit na to. Mga 15 siguro from here. Baka 15 kilometers. Okay, ang daming lubak dito. Dito tayo sa gilid. Kung sa Japan yan, overnight, ayos na yan. Kaso wala tayo sa Japan eh. I-upgrade kaya natin shock nito. Magkano kaya yung matinu-tinong shock? Maganda yung damping niya. Sarap mag-ride. Naisip ko lang parang mas dapat sa jacket mas tight para hindi masyadong nagdadrag ng ng hangin. Kasi napansin ko pag malakas yung hangin, tinatangay ka rin. Halimbawa tight yung jacket mo, pwedeng dudulas lang yung hangin sa katawan mo, di ba? Hindi kanya tatangayin. Tama ba yun, guys? Comment nga kayo kung tama yun. Pre! Dito na ako! Ito na tayo. Ayos! Initial ride ng ADB 160 ABS variant. Ang saya, guys. Grabe. Nakakatuwa. I mean, sarap eh. Ma-explain ng maayos eh. Sa totoo lang, hindi ko ma-expound eh kung ano yung feeling ng nagmumotor. Well, to be honest, risky talaga siya. Risky, especially ang dami ring nagmumotor sa kalye, no? Tapos ang dami sasakyan. Yung ibang sasakyan, syempre, minsan wala silang pakialam sa'yo. Pwede ka nalang ikat anytime, kahit ganong ingat mo. Pero yung mga kasama mo sa kalye, yung mga kamote rin, di ba? Pwede ka pa rin maaksidente. So ang the best na pwede mo nalang gawin ay ikaw mismo ingatan mo yung sarili mo, di ba? So kung ganon lahat, ganon ang thinking na goal, makauwi ng safe lahat, makauwi sa pamilya ng safe, so it will be a better place for the riders, di ba? Sa totoo lang dati mainitin din ang ulo ko sa mga nakamotor eh, kasi singit sila ng singit. Sabi ko, ano ba problema ng mga to? Mga madali. Kasi napakasikip na nga, siksik pa ng siksik. Pero nung na-try ko mag-ride, okay, ganun pala yung feeling. So may tendency talaga na sisingit ka, mga kamote ka. Yan, so kaya nga tinawag namin sa group namin is Mems Kamote Riders. Hirap din kasi pagka nahinto ka, no? Ang init. Siyempre open na open tayo. Compare sa nasa kotse ka, you're at the comfort of your car, and yun, naka-aircon ka. Yung samantalang yung mga nakamotor open, di ba? Then kung mata-traffic ka, sobra init. As much as possible, gusto mong umusad na, di ba? Gusto mong makaarangkada na para mahanginan ka and mabawasan yung init. So kaya yung iba singit ng singit. And syempre, kapag nakamotor ka nga, gusto mo rin makarating ng mabilis sa patutunguhan mo. Kaya ang tendency talaga, itatry mong sumingit. Pero so far maayos naman halos all throughout ng ride natin.